Kim Paulandia, alam kong napanood nyo to sa noontime show ng inyong Lodi na si Kimi. Kasi nga, diba, Kim Chiu nang bitin sa may intrigang tanong ni Darren Espanto. Kasi tinanong ito kung ano ang hindi nito pwedeng hindi mahalin na sinagot niya namang malalaman nila ito sa takdang panahon. Pabitin yarn? So ano ba yon? Well, alam naman natin kung ano yon. Ano nga? Well, baka nga yun na yun. Hindi natin pwedeng sabihin ay natin pangunahan si Kim dahil baka may iba siyang gustong baka meron siya ibang gustong i-reveal sa takdang panahon. Okay. Di ba pwedeng sabihin natin na may collaboration sila sa negosyo. Marami ni Paolo o pwedeng sabihin aamin na sila sa kanilang relasyon. Or kaya sasabihin niya na meron silang show together na Yun talaga maraming posible ganon. yun. Pero syempre, hindi nang iniisip ng marami. Correct. Meron silang gusto. Pero, sino ba talagang dapat unang umamin? Halimbawa lang. Di ba sinabi na natin yun Oo dati? nga. Dapat Na dito si lalaki. Paolo. Kasi dapat ang lalaki naman talaga. Pero pwede naman silang sabay sa isang interview, sit-down interview. Kaya nga, di ba hinihintay natin yung kay Chris Aquino, Okay. yung podcast niya na dapat sana ay request natin na isa sa mga unang isa lang ni Chris sa kanyang podcast ay I si see. Yun Kim maganda at nga. saka si Paolo. Dapat sabay ito, hindi pwedeng si Kim lang or hindi pwedeng si Paolo lang. Kasi ang mangyayari yan, kapag kasi Kim lang, tatawa-tatawa lang ito. Di ba si Paolo naman, baka naman, alam mo naman, magaling din naman umiwas yung si Paolo. Oo, pero dapat feeling ko hindi sabay- makakaiwas kay Chris. Hindi makakaiwas. Pero dapat sa akin dapat sabay sila para at least wala na silang kawala. Kasi magtitingin na lang yan dalawang yan eh. Siyempre, pag nagtingin na ng ganyan, tapos nagkaintindihan, sige, ito na ang Correct. takdang panahon. Ayun na nga. Baka yun ang aminin. Pero ang daming na-excite sa pag-amin. Pero ako parang feeling ko kahit wag na eh. Yun na yung stand ko ngayon. Dati iniisip ko, sana umamin na si Kim. Kaya lang sa mga nangyayari nga, just ko nagkakaroon pa ng intriga. Hanggang sa isang event na pinuntahan ko, pinag-uusapan na rin yun. So, and then parang feeling ko, wag na lang umamin. Pero in time, makikita naman natin, siguro engagement na lang agad or announcement ng mga kung ano mang wedding. Ganun na, pero yung pagsabing kami na or magjowa kami or 2 years na kami, parang hindi na masyado dapat. Hindi na. Sa akin sa side ko. Ako, sapat na sa akin yung sinabi ni Paolo nang walang alinlangan at mabilis pa sa alas 4, yung 100. Okay. Kasi score di ba? Tinanong ko anong score sa inyong dalawa, 100. Ibig sabihin, nagparamdam na si Paolo. So, sa paniniwala ko, dahil ang isang lalaki or isang tao na kapag kawala pa talaga doon sa sinasabing puso ng relasyon, sasabihin nito 90%, 99% or kaya 80%, 70%. Yung mga tipong ganun at meron pang sasabihin yan. Now, we are getting there. Yun ang mga palasak na mga sagot ng mga artista. Pag ano pa lang yan, pag 1 year. Nagkakilanlan pa rin Yeah. kami, mga Or ganun. mga getting to know each Nasa getting to know each other stage pa lang kami. Pero sabi ko nga, pag ganyang age, wala nang getting to know. Tagal na nilang kilala isa't isa for sure. At saka, mas mature na sila mag-isip. Kaya alam ko naman, ngayon nga, parang pag ganyang age, magtitigan lang, parang alam nyo na kung ano yung mga gusto nyo at ayaw nyo. Pero, kung marami na excite na sa takdang panahon, yun na, syempre, hihintayin din natin yun. Sana nga lang, kung ano yung iniisip ng Kim Paulandia at ng mga netizens sa nais nilang malaman, sana yun talaga yung sabihin or i-reveal ni Kim at hindi lang ni Kim at ni Paolo. Sa panahon kasi, hindi natin alam kung kailan tong takdang panahon na ito, kung ngayong taon ba to or next year, abang-abang na lang tayo kasi ang dami-daming kaganapan ngayon sa Kim Pao. Ang dami, di ba? Meron daw, nababalitaan natin, yon si Carlos Miguel, nag-text sa atin, sabi nga ganon, si EJ, sa ABS-CBN, meron daw pahiwatig. May pahiwatig na merong bagong project ang Kim Pao. Ngayon, hindi na nga natin alam kung ito ay panibagong serye or ito ay pelikula or ito ay panibagong ito ay endorsements or kung ano, baka magkaroon sila ng sarilang TV show or something. Hindi natin alam, pero ang feeling, ang gusto ng marami ay pelikula naman this time. Oo, ako din. Pelikula naman. At anong gusto mo? Mas madramang pelikula? Ayoko ng madrama na. Gusto mo rin mapanakit. Parang Parang feeling ko quote- mas
Hindi, parang feeling ko mas bet ng mga tao yung mga mapanakit. Pero kaya lang, pag Kim Paulandia ang tinatanong, mas bet nila yung action eh. Yun na nga, action na romance na comedy. Kumbaga yung mga ganun, yung mga Mr. and Mrs. Smith. Ako, ganun okay na sa akin kasi napatunayan naman ni Kim at saka ni Paolo yung husay nila sa pag-arte. Pero kung ano man ang gustong, kung ano man ang nais ng creative ng Ignacia para sa dalawang ito na project, naku, walang dudang susuporta at susuporta ng bonggang-bongga. 200, 300, 1,000% pa ang Kim Paulandia. Ayun na, and speaking of Carlos Miguel, nabanggit mo nga, ayun na, vindicated ka naman daw talaga sa sold out na mga ticket. Nauna lang, nang hula lang ako. Para hinulaan ko lang. Pero totoo naman talaga, Mariosep. Pero yan ay... bakit ba kailangan may magduda na magiging sold out yun? In the first place, feeling ko naman talaga hindi. Hindi naman talaga... Hindi imposible na mag-sold out yan, baka nga kulang pa. Kasi nga, ilang days lang naman yung concert na yon, di ba? Yung, from anong day yon? From April to May lang eh. Ganun yung dating, so bilang na bilang lang yung ano. Baka nga, magdagdag pa. Kasi kung power lang ng Kim Paulandia ang pagbabasihan natin, alam naman natin na kaya nilang bumili ng buong... Kahit eto nga kung pwedeng ang black screening yan, baka yes. Baka may nag-sponsor na yan, kaya lang hindi ito pwede sa black screening eh. At tama naman tayo na ang talagang mauubos talaga dyan, ang mabilis na maubos ay ang Diamond. Diamond at syempre yun ang unahin nila dahil merong karga itong meet and greet at meron itong mga discounts sa merchants or something. At ang mga sumusunod na ay yung susunod, yung mas mura pa doon. Siyempre ay naman ng mga Kim Paulandia, lalo na yung mga solid, na makita na mapanood nila yung dalawa na malayo. Kasi every time na merong concert or show ang Ignacia abroad, yung iba kasi malayo eh. Malayo may iba kasing klase ng halimbawa, yung susunod na nasa taas na, parang unfair pag galing nasa abroad ka, tas ang layo, hindi mo sila makikita. So, ako din kung doon ako, gagastusan ko na kung one time, big time, no? Para at least malapitan ko lang makita. Alam mo, at kaya nga, pag yun ang bibilin nila, tapos galing ka pa sa malayong lugar at nagbiyahe ka ng 7-8 hours, masyadong masakit yon para sa iyo. Oo nga no, gagastusan kasi ang napag-ipunan na nila yan eh. Basta pagdating sa Kim Pao, walang perang hindi ibibigay diyan. Ibig sabihin palaging bukas ang bulsa ng Kim Pao para suportahan sina Kim at Paolo. At sabi nga gano'n ni Felisa Abalos, Baby Lynn, sorry, author pala, action drama, Sir Ray at Sir Don ang gusto nila. Si Felisa Abalos, wala kami kahapon kasi nga, di ba, EDSA? Yes, may special coverage talaga ang DWAR or Abante Radio ng EDSA event. Malen Feliciano is watching at saka si Marisol Academy host na si Rodel Ocampo Fernandez watching at si Cora Holybone is watching. Ayun. Maraming salamat, Tita Cora. At saka diba sinabi naman pala ni hindi naman ganun kamahal yung ticket ng Kim Pao World Tour. So talagang gugustuhin mo talaga bumili ng mas malapit. Hoy, alam mo mahal na yun dito, yung 16,000. Pero sa abroad syempre hindi. Kaya nga, sa abroad hindi. Kasi caring kasi iba dyan mga nagtatatlong trabaho, yung iba, dalawa, yung iba talagang mayayaman na. Ng bonggang-bongga. 16K? 16K to 16,600 something. Murayta yun sa Oo, murayta nga yun. Pero dito kasi sinasabi ko, mahal na yun. Sa bagay din. Ilang lala na ba yun? Mga 16 times na lala. Kasi sa kanila, sa abroad, alam naman natin, di ba, dahil malayo sila sa pamilya nila, nagiging big event talaga yung mga ganyang event sa kanila. Yung talagang pinaghahandaan, hindi lang naman yan yung pupunta sila doon, manonood lang, tapos uwian na. Hindi. Ang dami dyan yung nag-gathering muna, nagkikita-kita, parang nagiging reunion pa nga ng iba eh. Kasi sa pa lang dati kasi sumasama nga ako sa show ng Eat Bulaga, i-mention na natin. So nakikita ko talaga yung pati looks nila iba. Talagang prepared sila sa mga ganyan. Pero pag nandiyan na yung kanilang mga idol, talagang nawawala yung pagiging sosyale. Yung mga suot nilang mga
mga Yes. branded, parang nagiging palengke. Oh, at saka, alam mo, ang gaganda ng mga bag, pero willing pumila ha. Nakapila Oo. talaga sila. Kung si Kim nga tsaka si Paolo at nagbiro na hingin yung mga branded nila. Ang balitang Kim Chiu ng bitin sa maintrigang tanong ni Darren Espanto ay talagang ikinatuwa at ikinaintriga ng maraming fans. Kung si Kim Chiu ang pag-uusapan, kilala siya na very open pero marunong magtimpla ng sagot kapag personal na usapan na ang tinatanong. Samantalang si Darren Espanto naman ay known na playful at medyo makulit kapag may chance na mang-asar o magtanong ng medyo personal. Ano ang masasabi ko rito? Normal lang na mambitin si Kim, lalo na kung ang tanong ay tungkol sa love life o sa estado nila ni Paolo Avellino. Sa showbiz, minsan mas nakakabuti ang may konting mystery kesa ilatag lahat ng detalye. Ang pagbibitin niya, pwedeng paraan para protektahan ang personal life niya, pwedeng strategy para mas lalo pang umingay ang usapan, o baka naman talagang hindi pa siya ready mag-confirm ng kahit ano. Bakit mas lalong nakakaintriga? Kapag hindi diretso ang sagot, mas lalong kinikilig ang fans, lalo na ang supporters ng Kim Pao dahil bawat bitaw na salita ni Kim ay binibigyan nila ng kahulugan. Ang ganitong eksena ay nakakadagdag sa excitement, nakakapagpa-trending sa social media, at nakakapagpatunay na malakas pa rin ang interes ng publiko sa kanila. Dagdag ko pa, si Kim ay matagal na sa industriya, kaya alam niya kung kailan sasagot ng direkta at kung kailan iiwas ng may ngiti. Minsan, ang pagbibitin ay hindi pag-iwas, kundi paraan para panatilihin ang respeto sa sarili at sa taong involved. At kung si Darren man ang nagtanong, malamang good vibes lang iyon at may halong kulitan. Hindi naman siguro iyon para ilaglag si Kim, kundi para lang magpasaya ng audience. Sa huli, ang mas mahalaga ay masaya si Kim, walang nasasaktan, at tuloy ang kilig ng fans. Ikaw ba? Sa tingin mo ba may gustong aminin si Kim pero pinipigilan lang? Sa balitang Kim Chiu ng bitin sa maintrigang tanong ni Darren Espanto, para sa akin natural at very showbiz ang nangyari. Si Kim Chiu ay matagal na sa industriya, kaya alam na alam niya kung paano i-handle ang mga tanong na may kinalaman sa personal life, lalo na kung medyo sensitibo. Hindi lahat ng bagay kailangang sagutin ng diretsahan, lalo na kung may ibang taong posibleng maapektuhan. Samantalang si Darren Espanto naman ay kilala sa pagiging playful at spontaneous. Posibleng good vibes at kulitan lang talaga ang intensyon ng tanong. Minsan sa ganitong setup, may halong asaran pero wala namang masamang ibig sabihin. Bakit kaya siya nang bitin? Maaring gusto lang niyang panatilihin ang privacy niya? Posibleng hindi pa tamang timing para magsalita? O baka gusto lang niyang panatilihin ang kilig at excitement ng fans? Sa totoo lang, ang pagbibitin minsan ay mas epektibo kaysa sa isang diretsong sagot. Mas lalo nitong pinapainit ang usapan at mas nagiging invested ang publiko. Para sa akin, walang masama sa ginawa ni Kim. May karapatan siyang pumili kung alin ang ibabahagi niya at alin ang mananatiing pribado. Ang importante, mukhang light at masaya lang ang eksena, walang tensyon o negativity. Ikaw ba? Natuwa ka ba sa pagbibiting niya o mas gusto mo sanang diretsahan na niyang sinagot? Unang-una, hindi na bago kay Kim Chiu ang ganitong sitwasyon. Bilang isang veteranang artista, sanay na siya sa mga tanong na may halong intriga, lalo na kung may kinalaman sa personal niyang buhay. Kaya kung pinili niyang mambitin, malamang hindi iyon dahil wala siyang maisagot, kundi dahil alam niya kung kailan dapat salita at kung kailan iiwas ng may ngiti. Minsan, ang pagbibitin ay hindi pag-iwas, kundi paraan para panatilihin ang respeto sa sarili at sa mga taong involved. Si Darren naman ay kilala sa pagiging makulit, charming, at game sa kulitan. Posibleng ang tanong niya ay may halong biro o pang-aasar lang para pasayahin ang audience. Sa mga ganitong pagkakataon, minsan spontaneous ang moment, at doon lumalabas ang natural reactions ng mga artista. Bakit malaking bagay ito sa fans? Kapag si Kim ang involved, lalo na kung may connection sa love life niya, automatic talagang magiging usap-usapan.
lalo na't matagal nang iniintriga ang closeness niya kay Paolo Avellino. Kaya kahit simpleng pagbibitin lang, binibigyan agad ito ng malalim na kahulugan ng fans. Sa totoo lang, ang pagbibitin ay isang classic showbiz move. Nag-iiwan ito ng mystery, pinananatiling buhay ang interes ng publiko, nakakadagdag sa kilig factor, at nakakaiwas sa maling interpretasyon kung hindi pa handang mag-confirm. Privacy versus public curiosity. Isa rin itong paalala na kahit public figure si Kim, may bahagi pa rin ng buhay niya na gusto niyang itago or i-manage sa tamang timing. Hindi porket artista ay obligado ng sagutin lahat ng tanong. May karapatan siyang pumili kung ano lang ang ibabahagi niya. At minsan, ang hindi sagot ay isang sagot na rin. Hindi para magpaasa, kundi para panatilihin ang respeto sa sarili at sa mga taong involved. Overall reaction ko, para sa akin, light at harmless lang ang pangyayari. Wala namang tensyon o negativity. Mas nagmistila pa nga itong fun moment na lalong nagpasaya sa audience at nagpakilig sa fans. Kung may natutunan man dito, iyon ang katotohanan na si Kim ay marunong magdala ng intriga ng may grace. Hindi siya defensive, hindi siya bastos sumagot, kundi playful pero may boundaries. Sa huli, ang mahalaga ay masaya ang vibe ng moment, walang nasaktan, at tuloy na tuloy ang suporta ng fans. Minsan talaga, ang konting bitin ng dahilan kung bakit mas lalong tumatagal ang kilig. May ilan pa akong maidagdag tungkol sa balitang Kim Chiu ng bitin sa maintrigang tanong ni Darren Espanto. Unang-una, hindi na bago kay Kim Chiu ang ganitong sitwasyon. Bilang isang veteranang artista, sanay na siya sa mga tanong na may halong intriga, lalo na kung may kinalaman sa personal niyang buhay. Kaya kung pinili niyang mambitin, malamang hindi iyon dahil wala siyang maisagot, kundi dahil alam niya kung kailan dapat salita at kung kailan iiwas ng may ngiti. Minsan, ang pagbibitin ay hindi pag-iwas, kundi paraan para panatilihin ang respeto sa sarili at sa mga taong involved. Overall reaction ko, para sa akin, light at harmless lang ang pangyayari. Wala namang tensyon o negativity. Mas nagmistila pa nga itong fun moment na lalong nagpasaya sa audience at nagpakilig sa fans. Kung may natutunan man dito, iyon ang katotohanan na si Kim ay marunong magdala ng intriga ng may grace. Hindi siya defensive, hindi siya bastos sumagot, kundi playful pero may boundaries. Sa huli, ang mahalaga ay masaya ang vibe ng moment, walang nasaktan, at tuloy na tuloy ang suporta ng fans. Minsan talaga, ang konting bitin ng dahilan kung bakit mas lalong tumatagal ang kilig. May ilan pa akong maidagdag tungkol sa balitang Kim Chiu ng bitin sa maintrigang tanong ni Darren Espanto. Unang-una, hindi na bago kay Kim Chiu ang ganitong sitwasyon. Bilang isang veteranang artista, sanay na siya sa mga tanong na may halong intriga, lalo na kung may kinalaman sa personal niyang buhay. Kaya kung pinili niyang mambitin, malamang hindi iyon dahil wala siyang maisagot, kundi dahil alam niya kung kailan dapat salita at kung kailan iiwas ng may ngiti. Minsan, ang pagbibitin ay hindi pag-iwas, kundi paraan para panatilihin ang respeto sa sarili at sa mga taong involved. Overall reaction ko, para sa akin, light at harmless lang ang pangyayari. Wala namang tensyon o negativity. Mas nagmistila pa nga itong fun moment na lalong nagpasaya sa audience at nagpakilig sa fans. Kung may natutunan man dito, iyon ang katotohanan na si Kim ay marunong magdala ng intriga ng may grace. Hindi siya defensive, hindi siya bastos sumagot, kundi playful pero may boundaries. Sa huli, ang mahalaga ay masaya ang vibe ng moment, walang nasaktan, at tuloy na tuloy ang suporta ng fans. Minsan talaga, ang konting bitin ng dahilan kung bakit mas lalong tumatagal ang kilig. May ilan pa akong maidagdag tungkol sa balitang Kim Chiu ng bitin sa maintrigang tanong ni Darren Espanto. Unang-una, hindi na bago kay Kim Chiu ang ganitong sitwasyon. Bilang isang veteranang artista, sanay na siya sa mga tanong na may halong intriga, lalo na kung may kinalaman sa personal niyang buhay. Kaya kung pinili niyang mambitin, malamang hindi iyon dahil wala siyang maisagot, kundi dahil alam niya kung kailan dapat salita
at kung kailan iiwas ng may ngiti. Minsan, ang pagbibitin ay hindi pag-iwas, kundi paraan para panatilihin ang respeto sa sarili at sa mga taong involved. Overall reaction ko, para sa akin, light at harmless lang ang pangyayari. Wala namang tensyon o negativity. Mas nagmistila pa nga itong fun moment na lalong nagpasaya sa audience at nagpakilig sa fans. Kung may natutunan man dito, iyon ang katotohanan na si Kim ay marunong magdala ng intriga ng may grace. Hindi siya defensive, hindi siya bastos sumagot, kundi playful pero may boundaries. Sa huli, ang mahalaga ay masaya ang vibe ng moment, walang nasaktan, at tuloy na tuloy ang suporta ng fans. Minsan talaga, ang konting bitin ng dahilan kung bakit mas lalong tumatagal ang kilig. May ilan pa akong maidagdag tungkol sa balitang Kim Chiu ng bitin sa maintrigang tanyong ni Darren Espanto. Unang-una, hindi na bago kay Kim Chiu ang ganitong sitwasyon. Bilang isang veteranang artista, sanay na siya sa mga tanong na may